confession para pag-usapan ng napakahalagang aral o doktrina yan. At sa mga pinag-usapan nating maling pagkaunawa sa free will, inuna natin ang paniniwala na ang tao ay may lubos na kalayaan sa pagpapasya o mayroong absolute freedom ang isang tao sa kanyang pagpapasya. At pinaliwanag natin ang ating tugon na bagamat ang tao ay may kalayaan sa pagpapasya, ngunit ang kanyang pagpapasya o sa akin pumupunta eh. Meron yata siyang may bahay siya dyan eh, na sa palagay niya nabubulabog ko eh. Yes. Patayin ba natin? Ayan. Baka ako'y tusukin eh. Tatay ko na. Pamatay na. Malis. Malis na. Tuloy ka pa ba? Nakapasok. Okay, nakapasok. Okay, patuloy tayo. So sa mga maling pag-unawa, nasimulan na natin noong nakaraang linggo na ang tao ay may absolute freedom. So sinasabi nga natin na totoo na may kalayaan ng isang tao sa kanyang pagpapasya, walang compulsion, walang pagpipilit, by any external means, siya ay makakapagpasya sa ganang kanyang sarili, ngunit ang kanyang pagpapasya ay nakapaloob sa kanyang likas. Mayroon siyang nature na kung saan doon nakasunod ang kanyang magiging pagpapasya. So dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan mula kay Adan, nahulog ang tao sa pagsalangsang, ang kakayanan ngayon ng tao na gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos ay nawala dahil sa kanyang pagkamakasalanan. Kaya diyan natin nakita ang katotohanan ng doktrina ng total depravity o ng total inability. At bumanggit tayo ng mga talata gaya ng Roma 3:10-12, sinasabi riyan na walang sino man ang matuwid, wala ni isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay nalihis. Magkakasama silang naging walang kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala ni isa pa man. At maliwanag na ating tiningnan yan, hindi sa paggawa ng mabuti ayon sa pagtanaw ng tao, dahil alam naman natin na sa pananaw natin may mga taong mabuti, gumagawa ng kabutihan sa atin. Maaring hindi gumagawa ng mabuti sa iba, pero gumagawa ng mabuti sa iba. At immediate dyan, yung kanyang family members, yung kanyang mga malalapit na kaibigan, yan yung subject ng paggawa ng mabuti nila. Ngunit sinasabi nga natin na ang Panginoon o ang Diyos na mayroong omniscient eye ay nakatingin sa kaloob-looban ng tao at nakikita niya ang haka ng tao, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang motibo, at nasusumpungan ng Diyos na hindi siya mabuti. Kaya sa pagtingin ng Diyos ay walang makapapasa sa pamantayan ng mabuti. Tinignan din natin ang kay Tito 3:3-5, sapagkat kami rin noon ay mga hangal, mga suwail, naligaw, mga alipin sa iba't ibang pagnanasa at kalayawan, na naglalakad sa kasamaan at ibig at kasamaan. Nakalipas ang panahon, ngunit nang magpakita ang kabutihan at ang pag-ibig ng ating tagapagligtas na si Jesucristo sa mga tao, ay hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na aming ginawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan ay iniligtas niya kami. Iniligtas niya tayo. So may kita natin na kung aasahan natin ang ating will na bondage to sin, we cannot choose God. We cannot choose Christ. Hindi natin yan magagawa sa perpektong paraan.
maaring sa depraved emotion, nakarealize siya, God is good. And then he felt like he wanted to choose Christ. But because of the fallenness of man, the question now, first, genuinity. Genuine ba ito? Nagmumula ba ito sa isang binagong puso? At consistency. Hanggang kailan ka magtatagal? Hanggang sa maisip mo na parang nagtitiis na lang ako sa aking ginagawa para sa Diyos o para sa kanyang mga tao. So, anong ibig sabihin nito? Pag umiiral pa rin ang pagkamakasalanan sa isang tao na wala ang Espiritu Santo sa kanya, hindi siya makaaabot sa totoong pagpapasya na siya ay tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang aral na nakita natin dyan, magkakaroon lang ang tao ng kalayaan na magpasya sa mga bagay na nakakalugod sa Diyos kung sasakan niya ang Espiritu Santo. So, basic yan. Yung indwelling spirit, laging naituturo yan. Hindi magkakaroon ng totoong pagbabago. Issue ng pagbabago, madali sa tao yun. Lagi nila sinasabi, mahirap magbago. Hindi, mabilis magbago ang tao. Yun ito. Kaya lang, kapag nagbago siya ng tila mabuti, nagbabago ulit siya. Yan ang problema. We are peccable. Mabilis tayong magkamali. Mabilis tayong magkasala. Hindi tayo nagtatagal sa gawang mabuti. Hindi tayo nagpapasensya sa mga bagay na nagbibigay. Ang pag-exercise ng patience is kapag ikaw ay dumadaan sa proseso na hindi pleasurable. Nag-exercise ka ng patience dyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, nagpapasensya ka na nakatapat ka sa aircon. Nagpapasensya ka na ikaw ay hindi nagtatrabaho at masaya lang ang buhay mo. Patience is an exercise of endurance when you are being in a non-pleasurable condition. Doing things for God, such as attending church services every Sunday, doing regular prayers, doing giving, doing singing, attending Bible studies. Those things, mag-exercise ka dyan ng patience. Why? Kasi sa flesh mo, hindi yan pleasurable. Nababago yon kapag ka may Espiritu Santo ka na. Naglalagay siya sa puso ng isang taong binago niya at binabago niya na magkaroon ng kasayahan sa mga bagay na noon hindi ikinasasaya ng laman. Kaya nga kapag totally depraved, hindi niya nanasain o gugustuhin na siya ay nasa mga Bible studies, na siya ay nasa church. No, bakit po merong mga hindi naman pala saved nasa loob ng church? Hanapan mo ng mga pleasurable things sa loob. Yun yung reason doon. Example, pag nasa loob kasi ako ng church, ay nakakalibre ako. Pag nasa loob kasi ako ng church, kahit hindi na ako mananghalian kasi may pananghalian doon. Kapag nasa loob ako ng church, ang bait sa akin ng mga tao, those things are good. Pero, kapag yun yung reason mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Nariyan ka to satisfy the desires of your flesh. At hindi yan epekto ng regeneration. Epekto yan ng depravity. So, dyan pa rin umiiral ang will na hindi ukol sa espiritu, kundi ukol sa ikasasaya ng laman. Yan ang binasa natin, Roma 8:5 hanggang 6. At binigyan dyan ng pagpaparis
ano ang gawa ng Espiritu sa isipan ng isang tao at ang gawa ng isang tao sa ganang kanyang sarili. Basahin natin 6 hanggang 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So opposite, distinction. Dalawa lang. It's either you are carnal or you are spiritual. So pag sinabi natin spiritual, ay gawa ng banal na espiritu. Pag gawa ng banal na espiritu, hindi hahantong sa kamatayan. Pero ang gawa ng laman, humahantong sa kamatayan. Bakit? Dahil panay paggawa ng kasalanan. At binanggit din natin ang 2 Korinto 5:17, ang sino man na kay Kristo, siya'y bago na. At dahil yon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Magpatuloy tayo sa 2 punto ng maling pananaw tungkol sa free will, ay ang paniniwala na ang free will ay freedom na magawa ang parehong mabuti at masama. So pag sinabi raw na free will, meron daw kalayaan ng tao na gawin ang parehong mabuti at masama. So, ano pong pinagkaiba sa number 1? Yung number 1, absolute freedom. Everything you can do. Kahit ang mga free willer or mga Arminians, they don't believe that. Alam nila na your will is subject to a nature. Ngayon, dito pumuposisyon ng Arminian sa pangalawang point. Naniniwala sila na ang will ng tao ay will na kayang makapagpasya ng mabuti at masama. Kaya lang, ginawa nilang may kaunting Agustinian sa paanong paraan. Kaya lang, ang pagiging mabuti ng tao, corrupt. Pero, meron pa din. Kaya pa din. Yan ang kanilang, At ang kanilang ginagamit na katwiran para masabing may kakayanan pa rin, bagamat nahulog ang tao sa kasalanan, ay dahil ang Diyos ay nagbibigay ng prevenient grace. So, sa mga nakarinig ng prevenient grace, pangtulong na biyaya. Pangtulong siya na biyaya. Para bagang halimbawa, kapag dumaan ng bagyo, ay, naalala ko sa isang interview sa TV recently, yung reporter, hindi ko na matandaan kung anong channel siya, anong station. Kasi, ang DSWD, nagbibigay ng isang basket ng groceries or goods doon sa mga nasalanta ng bagyo sa norte. Sila kasi, sa Bicol, nung panahon pa yun ng bagyong yung dumaan, Enteng ba yun? Basta yung sa Bicol na nalanta. Nung nagbibigay sila ngayon ng relief, ay in-interview ng TV reporter yung direktor ng DSWD sa Bicol Region. Kasi, isa sa mga pinamimigay, o karamihan ng mga pinamimigay, delata. Delata at saka mga instant noodles. Ang question niya, hindi po ba makakasama sa kalusugan yan? Na ganyan yung mga binibigay na relief goods? Na ang ganda ng sagot ng taga-DSWD. Itong ayudang ito, hindi nito pinag-uusapan yung kanyang healthy living. Survival ang pinag-uusapan dito. Nasalanta tayo. At bakit pa natin iisipin yan? Ibuhay yung pinag-uusapan natin. Ang kailangan natin, habang tayo ay bumabangon, may makakain tayo. At ang immediate na makakapagpatugon nun, delata. Dahil pagbukas mo lang ng lata, kakainin mo na siya. Kapag magpakulo ka lang ng tubig, ang noodles, ilagay mo riyan, makakain mo na. Bakit mo pa iisipin yung survival? Ngayon, yung pagbangon mo, responsibilidad mo na. Nagbigay lang sa iyo ang gobyerno ng immediate na tulong para makabangon ka. That's prevenient grace. Hindi mo kayang gumawa ng saganang sa iyong sarili para tanggapin si Kristo o maging Kristiyano, pero bibigyan ka ng aid na makapagsimula ka. Sa paanong paraan?
at least matanggap mo si Christ. At pag natanggap mo na si Christ, bibigyan ka ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng mas maigting na pagpapasya sa mabuti. So, diyan nahulog ang Arminianism sa ganyang klase ng pagkakamali. Tama na ang free will ay kalayaang magawa ang mabuti at masama, pero ito ay sa panahon ng si Adan ay hindi pa nahuhulog sa kasalanan. Doon siya nag-a-apply. Kaya ang ibig sabihin nila pala sa free will, neutral will. Ang meron lang nun, si Adan, nung panahon na wala pa siyang kasalanan. Lahat ng tao na ipinanganak ni Eva kay Adan, parehas ni Adan, hindi doon sa kanyang pre-fallen state, kundi doon sa post-fallen state or fallen state. Na alin? Na wala ang nature na makagawa ng bagay na nakalulugod sa Diyos. Mali yan kapag sinasabing meron pa rin ng tao niyan kahit nung siya ay makasalanan na. Ang tugon natin, pagkatapos na ang tao ay mahulog sa kasalanan, nabihag na siya ng makasalanang likas. Ang kabuuan ng tao, ito yung tinatawag nating total inability or total depravity. So that's a very basic doctrine. At ang bunga nito ay ang kawalan ng tao ng kakayanang gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Na-lost natin yun. Is it a bad news that we lost our ability to please God? Yes, it is. Pero dyan magmumula ang good news. Isipin nyo, kung lahat tayo may neutral will, gaya ni Adan, gaano tayo nakakatiyak na mapapanatili natin yun? Kasi, nililang si Adan na nasa magandang estado, pero peccable. Pwede niyang maiwala. Depende sa kanya. Yun ang pinili niya. Kapag sinabi natin, hindi ko gagayahin si Adan, at ba, naririnig ba ang sarili mo? Ama natin si Adan. Kung ano siya, yun ang katangian natin. Kaya kung nahulog siya, mahuhulog ka rin. Kaya hindi neutral will ang binigay sa atin ng Panginoon. Ang binigay sa atin ng Panginoon, Espiritu Santo. Para kapag siya yung nariyan, kahit umaayaw ka, wala kang magagawa, pinagpasyahan niya na yan sa'yo. Yun yung mas maganda. Hindi yung hangarin natin, Lord, bigyan mo ako ng kalayaan. Basta gagawin ko lang lahat ng gusto mo. Basta bigyan mo ako ng kakayanan. Doing things for God, apart from God, is a very dangerous track. Ano sabi ng Romans 6:20? Sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y walang kalayaan sa katwiran. Alino, dinideny ng verse na yan. Yung pahayag na may kalayaan tayo sa katwiran. Ibig sabihin ng katwiran, righteousness, or pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang lino, nung tayo'y mga alipin ng kasalanan, kailan po tayo alipin ng kasalanan? Nung wala pang Espiritu Santo. Yan nga ang distinction na ginagawa ng Puritan, na napakaganda. Nung tayo ay unbelievers pa, wala pa tayong union kay Christ, ang relationship natin sa sin, alipin tayo ng sin. Alipin tayo ng sin. Siya o yung kasalanan naghahari sa puso ng tao. Kaya ang tao, kahit ang konsensya niya nagbabanggit ng tama, hindi niya nasusunod yung konsensya niya kasi naghahari sa isipan niya ang kasalanan. Kaya bihag ang tao ng kanyang pagkamakasalanan. Kaya sana sa atin na mga hindi na bihag ng kasalanan ay ikonsidera natin yan sa mga tao na maaaring kinauubusan ng ating pasensya or hindi natin ma-practice ang love sa kanila. Teka, nasaan ba silang kalagayan? Di ba?
Tayo nga, kapag mayroong mental illness, hindi natin magawang magalit. Kasi nakikita natin yon. Hindi siya nag-iisip gaya ng level ng kung paano tayo nag-iisip. Kung tatanawin natin ang mga bawat hindi mananampalataya sa ganyan, magiging maluwag ang pintuan sa ating mga buhay na magkaroon ng malasakit ipangaral ng Ebanghelyo sa kanila. May mga pagkakataon kasi na iisipin natin, hindi ito karapat dapat makarinig ng Ebanghelyo dahil sa kagaspangan ng kanyang ugali, dahil sa kasamaan niya. Na nalilimutan mo, ganun ka rin. Lalo na nung panahon na tayo ay alipin pa ng kasalanan. So, sa unbeliever, slave to sin. Pero nung believer na siya, hindi ka na alipin ng kasalanan, pero you want sin to be your guest. Ang tawag ng mga Puritan, indwelling sin. Unwanted guest. Dapat wala na dyan. Nakita nyo yung city administrator ng Cebu na inaresto? Kailan lang? Bakit? Tinanggal na siya as city administrator and yet, nandoon pa rin siya sa opisina, di umaalis sa upuan niya. So ano na ngayon ang kanyang kaso doon? Usurpation of authority. Bakit? Tinanggal ka na riyan. Ba't nandiyan ka pa? Yan ngayon ang panunumbat ng salita ng Diyos sa atin. Hindi ba pinakawalan na kita sa kasalanan? Ba't nandiyan ka pa din? Ayan. So, kaya masakit ang tama sa atin kapag nasusumbatan tayo sa part na yan. Pero ang rason, ito nasasabihin sa atin. Meron ka ng Espiritu Santo. May kakayanan ka ng umiwas. May kakayanan ka ng labanan. May kakayanan ka ng magtagumpay ayon sa katagumpayan ni Kristo sa krus. Nasaan ang iyong kalooban? Kaya, mamaya malalaman natin yan. At ang tao, ang turo natin dyan, ang tao ay nasa dalawang pangkat lamang ng kanyang likas. Dalawa lang yan. It's either naturally evil or naturally good because of the Spirit. Kaya kaya sabi ng hymn, nothing in between. Wala pong ganon. Wala na pong neutral will. Hindi nag-e-exist yun. Hindi nag-e-exist yun. It's either leaning ka sa flesh alone or leaning ka sa leading ng Holy Spirit. Dalawa lang yan. Ngayon, hindi natin sinasabi na dahil tayo ngayon ay pinangungunahan na ng Espiritu Santo, ay hindi na tayo dapat nakakagawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay bunga ng pagkamakasalanan. Hindi lang ibig sabihin natin, tayo ay nasa mixture ng dalawang nature. Yan ang sinasabi natin lagi. Habang tayo ay binabanal ng banal na Espiritu, there you go, your indwelling sin. Nariyan pa rin yan. So kaya meron ngayong lunas, ang banal na Espiritu dyan, sa bagong tipan, ay mortification of sin. Sa mortification of sin kasi, tinatarget patayin yung mga natitira pang kasalanan na naghahari o nagre-reina sa puso at sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang project natin sa sarili natin, alright? Sa sarili natin muna, bago tayo mag-isip ng project para sa church, mag-isip ng project para sa kung saan-saang bagay, ang project mo sa sarili mo is tingnan mo ang mga things that you need to mortify, sins that you are yet mortifying, and mag-cultivate ka ng mga graces available in Scripture at sa mga means of graces para ma-mortify yung sin na yan. Bakit? Kasi meron ka na uling free will. Bilang isang Kristiyano na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ikatlong maling
pagtanaw sa free will, sakop daw ng free will ang magpasya na maligtas. So ito, Arminian pa rin ito na turo. Ang una natin, lumulutang sa katuruan sa karamihan ng mga maraming evangelical churches ngayon. Ang ganyang turo na magpasya ka sa puso mo na gawing Panginoon at tagapagligtas si Jesus para maligtas ka. Maraming ganyan ang turo. Pero hindi sasabihin sa'yo na yung kakayanan mo po na tumanggap kay Christ, galing po yun sa Panginoon. Pag may ganun na, alam mo na yon kung ano siya, di ba? Pero itong mga ito, dahil yan lang yung natutunan nila, talagang ang ibig sabihin nila, kailangan mo lang magpasya ka. Magpasya ka. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Technicality-wise, paano ako magpapasya? Patay nga ako. Pero, sasabihin din nila sa'yo, tayo ay patay sa kasalanan. Patay sa kasalanan. Yung mga tracks, yan ang unahan yan eh. Patay ka sa kasalanan. Pero, para mabuhay ka mula sa kasalanan, tatanggap ka kay Kristo. Paano nga yun? Patay nga ako. Yan yung things na mahirap i-resolve pag dito ka nakatingin. Paano mo i-resolve yun? Ano ngayon na naging lunas nila? Hindi naman patay po talaga. Sa ganun talaga sila mapupunta. Hindi talaga patay. Mamamatay na, konti na lang. Pero humihinga pa. Kaya pang umabot. Kumbaga, kung nalulunod ka, nakalabas pa yung kamay mo. Para pag hinagisan ka ng lubid, all you need to do is just to handle. And when you handle it with your grip and helicopter or anything, whatever, lifts you up, you will live. Prevenient grace. Prevenient grace. Ganda, di ba? Ang ganda. Pero, mali kasi siya. Ang malinaw na sinasabi ng Bible sa atin, hindi ka ililigtas para mabuhay. Bubuhayin ka kasi naman. Kaya, saan manggagaling yung pagpapasya mo? Saan manggagaling yung kakayanan mo, ability mo? Parang ganito, paano paandarin yung sasakyan? Walang gasolina. Kahit anong sipa mo, o kahit anong throttle mo kung motor yan, hindi gagana yan dahil walang gasolina. Saan manggagaling yung willingness to accept Christ? Kung patay nga yung will para sa Kanya. So, ang tamang aplikasyon ay dapat may manghimasok. Hindi ikaw. Dapat may manghimasok. Pwede mo sabihin sa kaanak mo, pag ako namatay, ganito gagawin nyo. Sa ganitong kabaong ako. Sa ganitong kalagayan ako. At dito nyo ako ililibing. You're saying that because you know that when you die, you can't do anything. At kapag galit pa sa iyo yung pamilya mo, baka basta ka nalang iitsa. Yan, ba? Sa West Philippines. Gutang ulo mo, diba? Sabi nung... So, anyway, ang suliranin po ng ganyang paniniwala na sakop ng free will ang magpasyang maligtas is magagawa ba ng taong likas na masama na wala namang kakayanang gumawa ng mabuti na magpasya sa kanyang kaligtasan? Anong sabi ng Efeso 2:1? At kayo'y pinawalang buhay sa inyong mga pagkakasala at mga kasalanan. Pinawalang buhay. Pag wala kang buhay, wala ka rin will. Di ba? Kung wala kang buhay, hindi mo kayang mag-decide. Ang nagde-decide na lang, will mo, will and testament. Na hindi mo na rin pwede yung mabago. Pagpatay ka na. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Susundin ba ng mga anak mo yung will na yan? Mag-aaway ba sila? Kwento sa akin nung katabi ko sa trabaho, yung lolo daw nila na ang laki ng lupa sa Nueva Ecija.
nung siya'y mamamatay na raw, tinawag ang kanyang mga anak. At ang sabi ba naman sa mga anak, yan, magpatayan na kayo. Iiwan ko na sa inyo yan, lupa. Magpatayan kayo. At alam niyo ang nangyari? It happened. Walang namatay. Pero, nagkaroon ng mga kasong arson, mga magkakapatid, nagsunugan ng bahay. Yung isang kapatid, gusto lang lagyan ng muon para lang hindi maagaw ng hindi nila pamilya ang lupa. Kinasasama ng isip ng ibang kapatid. Mga buhay ito. Pero nagpapakita ng kamatayan sa kabutihan. Ganyan ang free will na sinasabi nila. Magkakapatid na ito. Magkakadugo na ito. Nagsimula sa tatay. Yan na, patayan na kayo. Iwan ko na sa inyo yan. Di man lang inisip na hatiin para hindi nga pag-awayan. Yung iba naman, ay hindi ako mag-iiwan ng kayamanan para walang pag-awayan. Yung lupa na sinasabi ko, nung ang lupa raw ay naibenta na, tumigil din sila ng pag-aaway. Wala na silang pag-aawayan. May nagpo-fuel. Yan ang pinapakita. Buhay na buhay, pero ang ibig sabihin pala ng patay sa kasalanan, patay na patay sa kasalanan. Yan ang ginagawa ng tao. Di ba? Nakabibigo. Kaya pag titingin ka dyan, magiging pessimistic ka. Kapag ka tinanggap mo ang katotohanan ng universality of sin, masama ang lahat ng tao, hindi mo na itawid na huwag kang magalala, sa pagdating ni Christ, wala na yan. Hindi ka makapunta ron, magiging pessimistic ka. Wala ka na may kitang mabuti sa mundo. And Christianity is not about that. Pinaparatangan tayong ganyan eh. Lahat pala sa inyo masama. Hindi nakaka-enjoy yung buhay nyo dito. Lahat masama. Hindi po. May new creation na. Dahil kay Christ. Kaya sa amin, pag mananampalataya, totoo na sa puso niya yung mga ginagawa. Hindi man, pero masusuway siya, masasaway siya ng salita ng Diyos, magsisisi siya, babaguhin niya. Yan yung ganda sa Christian. Kaya ang Christian laging nagsasorry yan. Laging nagre-repent yan. Nalo ko isang kapatid. Kaya parang kaka-sorry ka lang muna karat. Sorry ka lang. Ano ba ang sabi ng unang thesis ni Luther sa 95 thesis? When our Lord and Savior Jesus Christ say repent, it means everyday repentance. Yung pala yun. Yung pala yung healthy. May nagsasabi, mature na ako sa sanctification dahil nauubusan na ako na ikaka-repent. Yun ang problema. Nauubusan ka ng ikaka-repent. Dapat hindi ganun. So kung nagiging conscious tayo sa ating gawa, sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating pakikipagkapwa-tao, makakasumpong tayo ng mga pagkakamali sa part natin. And all those things are items for confession and mortification. Ang goal, sanctification for the glory of God. Iba pa yung ultimate glory. Kaya ang turo, ang kakayanang magpasya na sampalatayanan si Jesus bilang tagapagligtas, ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Yan yung tama, mga kapatid. Kaya ang tamang picture, patay ka talaga. Wala ka nang nararamdaman. Manhid ka sa kabutihan. Nagiging mabuti ang Diyos sa'yo pero hindi mo maramdaman yon. Yan ang depraved. Ang depraved. Nai-enjoy niya yung ganda ng panahon. Gaya natin. Nai-enjoy niya yung ulan. Nagtatampisaw pa siya. Not knowing that it is God's goodness for him or for her. Manhid siya dun. Pero tayo, sasabihin nila, ang liit na bagay, saya-saya mo. Kasi binigyan na tayo ng sensitivity na ma-appreciate yung sinasabi nilang little things.
Pero sa atin, pag samasamahin mo yung lahat ng little things na yon, great things. Kaya sa ating paglilingkod po, no, mga kapatid, wala ka pang ginagawa, mabuti na ang Diyos sa'yo. At dahil nakikipag-covenant pa siya, may pangako siya ng bestowal of favors kapag nagiging obedient ka sa covenant. Kaya sabi ni Curry, hindi si Stephen Curry, yung Curry na missionary, right? Attempt great things for God and expect great things from God. Lagi totoo sa buhay at magiging totoo rin sa atin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ito ang tamang view ng free will. Free will according to God's grace. Anong ibig sabihin niyan? Nang dahil sa pagpapawalang sala sa atin ni Jesus, ang Espiritu ay isinugo upang manahan sa mananampalataya at bigyan ng kakayanan ng bawat banal na magpasya ayon sa Espiritu. Ito yung likas na makasalanang nakatanggap ng biyaya. So, patay ka, may buhay na binuhay ka. At sa pagkabuhay niya sa'yo, mananahan siya sa'yo para hindi ka na mamatay ulit. Yan yung kagandahan ng born again. Alam niyo ba na tuwang-tuwa yung mga nanonood kay Jesus, nakakabuhay siya ng patay. Pero walang kakwenta-kwenta yun kung mamamatay lang siya uli. Kaya yung totoong resurrection, si Jesus, hindi yung mga namatay uli yun, di ba? Hindi naman natin makikita sa Israel na sila. Patay na sila uli. Hindi usapin yan na nakabubuhay si Jesus ng patay. Binuhay nga ni Jesus, depraved pa rin. Subject for corruption pa rin. Hindi ako naniniwala na sa pag-perform ni Jesus nung mga pagbuhay-buhay na yun ginawa niya dahil sa pananampalataya nun. Hindi nga natin nalaman ano naging buhay nun after. Ang dinidisplay ni Jesus doon yung kanyang power ng Holy Spirit para patunayan ng kanyang claim. May claim siya eh. At ang bait pa niya, kailangan niyang patunayan. Kung tutusin, hindi niya kailangan patunayan. Kahit di ka maniwala sa akin ako si Kristo, malalaman mo na lang pag nasa impyerno ka na. Hindi siya ganun. Ang ginawa niya, pinatunayan niya sa pamagitan ng paggawa ng mga himalang tanda. Kaya ganyang kagaling, ganyang kaganda, ganyang kabait si Jesus. Di naman niya kailangang patunayan sa mga taong yun na totoo yung claim niya, pero ginawa niya. Bakit? Kasi ang tao talaga, naghahanap tayo lagi ng evidence. Okay, evidence ang kailangan ng tao, I'll provide it to you. So, gumawa siya ng mga miracles, signs. Pero, ginawa rin ni Christian para may patunayan siyang malaking point. Ang taong patay sa kasalanan, kahit maipakita mo sa kanya ang greatest evidence, he will remain the same. These people, despite the miracles of Christ displayed to them, still chose to shout, "Crucify Him! Crucify Him!" Pinagaling ng anak mo, crucify Him. Pinakain ka, 5,000, crucify Him. Mabibigo kapag ka sa free will lang tayo nakaasa. Na free will na hindi ayon sa biyaya ng Diyos. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Juan 14:16-17, John 14:16-17, at ako'y mananalangin sa Ama, at siya'y bibigyan kayo ng ibang taga-aliw sa makatwid, ito ang banal na Espiritu, upang makasama ninyo magpakailanman ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita o nakikilala man lamang, ngunit kayo'y nakakakilala sa Kanya, sapagkat siya'y nananahan sa inyo at siya'y magiging nasa inyo. Yung promise ni Christ.
alam din ng ating Panginoon na after niyang umalis, may tendency na yung mga follower niya tumigil. Yun yung nangyari naman talaga, di ba? Nagtago yung 11 apostoles. Hanggat hindi bumuhos ang Espiritu Santo, hindi naman nila magagawa yung mga nagawa nila. So doon pa lang makikita natin, Holy Spirit ang solution sa pagkakapatay ng tao sa kasalanan. At mangyayari yan in regeneration. At pag dumating na yan, diyan magkakaroon ang tao uli ng kakayanan na mag-respond sa Diyos sa pamamagitan or ng mga totoong mabubuting gawa. Filipos 2:13, alam natin to, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang pagnasanin at gawin ang ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos daw ang kikilos para ilagay sa isip natin paano magawa ang mabuti at katanggap-tanggap sa kalooban ng Diyos. Kaya ang taong may Holy Spirit, kapag ka inopen niya ang kanyang Bible, he began to read it. Alright? He began to analyze it. Ano man yung text na yan, buhay yung kanyang pagbabasa. Buhay. Totoo sa diwa niya ang mga binabasa. Kaya, iiwanan natin ang hamon sa umagang ito sa mga kapatid ko ngayon na ginamit ang free will to attend the church. At sa mga kapatid na ginamit ang free will to still enjoy the fellowship on their screen. Maraming dahilan. Hindi natin din-discount yan. Bilang mga napagkalooban ng Espiritu Santo, meron tayo niyan. Nasain natin ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Yan ang gawin nating pagnanasa. At gamitin ang ating kalayaan na makapaglingkod ng tapat at mahusay sa Kanya na may akda ng ating kaligtasan. Bakit? Kasi kaya mo na po. Kaya na po natin. Kaya na po nating umalis sa kasalanan. Kaya na po nating tiisin ang tukso. Kaya na po nating pagtagumpayan ang mga bagay na yan. Dahil po yan sa banal na Espiritu. Kaya, ang pamanhik sa atin ni Apostol Pablo, kasama ng ibang mga apostoles, kayong mga may Espiritu Santo, huwag nyo siyang i-grieve. Tinatawag ka niya sa pamamagitan ng salita, meron kang ginagawang hindi tama, at tumatawag sa iyo ang Espiritu. Sa mga pagkakataon na yon, ginagamit niya mga bersikulo sa Bible para ipaunawa sa iyo, mali iyan, mali iyan, mali iyan. Don't grieve the Holy Spirit. What will happen if you grieve the Holy Spirit? You are lighting up God's holy anger. At hindi magandang karanasan yan, di ba mga kapatid? Nakaranas rin tayo ng mga pagpapalo. Mahal ka pa rin ng Diyos, pero mararamdaman mo ang galit niya. Dahil sa specific na kasalanan, na kung sana lang, nakinig ka sa banal na Spirit. Kasi meron na yan. Pero mo, may konsensya ka na, fueled up pa ng Holy Spirit, may knowledge ka pa sa Scripture. Important. Hindi ko mikilos ang Holy Spirit nang wala yung Holy Scripture. Kaya talagang trabaho ng Kristiyano, aralin ang kanyang Biblia. Kasi yan yung gagamitin ng Holy Spirit sa mga real-life situation. Diyan lalabas yung mga verse niya. Habang may ginagawa ka na. At sumusuong ka na sa buhay ng mundong ito. Yung mga kapatid, binigyan ka na ng will na magawa ang mabuti sa paningin ng Diyos. Dahil yan sa Espiritu Santong nasa iyo. Gamitin natin yung will to do what is pleasing to God. Dahil at the end of the day,
when all you do is to grieve and grieve the Holy Spirit, nagsasayang ka ng means of grace. Ginagalit natin ang Diyos. At walang rewards. Yung rewards daw sa langit pa makukuha. Dito na po. Sa ating pagsunod sa Diyos, nandyan yung mga rewards na kaagad. Nakasunod na kaagad. Pero kapag sinasatisfy lang natin ang flesh natin, ang sabi ng ating Panginoon, natanggap mo na ang reward mo. At ang cheap naman ng reward, pinuri mo yung sarili mo. Diba? Anong masaya doon? Diba? Pag daw itinaas ang sarili, natanggap mo na ang reward mo. So, ang tugon ay gamitin ng free will na dapat ang list of the priority ay sarili mo. Nasa dulo na lang siya. Yung sarili mo, dulo na siya. Eh tayo, kahit yung mga hindi pa mananampalataya, paano nagiging list of priority yung sarili nila? Inuuna yung pamilya, di ba? Lahat ng kailangan ng pamilya, yun muna inuuna. Makita lang na maging masaya yung mga yun, kahit maubusan siya, okay lang. Nagagawa ng unbeliever. Pero, nakakalungkot naman yata kung sa Kristiyano na may banal na spirito, nauuna yung sarili niya. At naiiwan yung mga kapatid, ang iglesia, maging ang kanyang pamilya. Kaya, nawa ang aral na ito, hindi dumagdag lang, mali ang Arminian. Makita natin. Oo nga, tama ang ating doctrine of free will. Tanong, malaya ba talaga akong naglilingkod sa Diyos? O ikinukulong ko ang sarili ko sa mga pangangatwiran ko na alam kong hindi nakalulugod sa Panginoon. Manalangin tayo, baka tayo mag-question and answer. Dakila namin Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran sapagkat ng panahon ng Espiritu ay sumaamin, hindi dahil sa aming inisyatibo, kundi dahil sa pangunguna ng Panginoong Hesus. Tinawag kami mula sa pagkakapatay namin sa kasalanan. At buhat nun, pinagkalooban nyo kami ng dunong at diwa patungkol sa inyong salita. At dahil yan sa pananahan ng Banal na Espiritu. Maraming mga pagkakataon, O Diyos, na ang Banal na Espiritu ay nagtatama, ngunit hindi namin pinapansin. Pinagmamatigas ang aming mga puso. Kaya sa umagang ito, O Diyos, ay gawa ang makita namin sa aral na ito ay gawin namin, gamitin namin ang pinagkaloob mo sa aming kakayanan upang gawin ang bagay na nakakalugod sa iyo. Dahil una, kayo ang may akda ng buhay namin. Di naman kami mabubuhay at magiging masaya sa aming mga tinatangkilik kung aagawin niyo ang buhay na ito. Nawa makita namin ang bagay na yan. Kalawa, nilikha niyo kami para sa inyong kapurihan. Nawa bumalik po kami sa landas na ito na nalilimutan ng maraming mga tao. Gawin niyo kaming mga ahente ng inyong pagliligtas upang tumawag pa ng mga wala kay Kristo. Lalo na po yung mga tao na malapit na sa amin o nasa paligid lang namin. At nawa Panginoon, sa pagkakaloob niyo sa amin ng malayang kalooban ng pagpapasya dahil sa Espiritu, magkaroon kami ng kumpiyansa sa pangangaral sapagkat alam namin na ito'y buhay. At alam namin, wala nang ibang paraan para maligtas ang tao maliban po sa mabuting balita ng aming Panginoon sa Kristo. Maluwalhati ka nawa sa mga natitira pang mga gawain po namin sa araw na ito at ganoon din sa mga iglesyang nagsasagawa ng pagsamba sa iyong banal na pangalan sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Any questions po?